Detention hearing, may petition yung kanyang abogado, may sulat siya, si Nicholas Kaufman, sa report ng ABS-CBN. Ngayon, pati dito sa detention hearing, ayaw niya mag-attend. On February 23, 2026, a document was read to Mr. Duterte, understood, and that is exactly, mga kababayan, yung mga statements ni Digong, yung mga pagbabanta niya. So, hindi na yun bago. That is just a replay. In fact, talagang replay. Quoted mismo yung mga statements niya, si Attorney Gilbert Andres during the submission on merits. Marcoleta sponsors resolution urging that ICC arrest warrants go through Philippine courts. Dapat daw, dumaan mo na sa Philippine courts, mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kababayan. So, ngayong umaga, mga kababayan, si former President Rodrigo Duterte will skip his upcoming detention hearing. May petition yung kanyang abogado. May sulat siya, si Nicholas Kaufman, sa report ng ABS-CBN. Ngayon, pati dito sa detention hearing, ayaw niya mag-attend. So, ibigay ko sa inyo yung balita dito. Former President Duterte will skip his upcoming detention hearing sa Dahig after filing a formal waiver through his lawyer, Nicholas Kaufman. Yung hearing, naka-schedule po ito February 27, 2026 at 2 p.m. Netherlands time. So sabi dito, the defense noted that his personal presence is not legally mandated. Hindi naman pala. After being briefed on the consequences, Duterte elected to be represented by his appointed counsel and signed the request no February 23. The signed waiver has been submitted as public annex to the court. So sabi dito sa kanyang sulat, this notification is submitted pursuant to pre-trial chamber's decision of February 20, 2026 in which the pre-trial chamber clarified that Mr. Duterte was obliged to present a separate waiver strictly limited to the matter of his attendance to the Rule 118 hearing, while the rule obliges the pre-trial chamber to hold a hearing on the issue of pre-trial detention at least once every year. It does not mandate the suspect's appearance at such hearing. Mr. Duterte has been explained the legal consequences emanating from waiving the right to appear. Pinaliwanag din pala. So, naintindihan yung paliwanag. So, ang ibig sabihin talaga po, hindi totoo yung mga palusot ni Digong na mentally unfit siya to stand trial. Kasi pag pinapaliwanagan po, naintindihan niya, booking na naman na Mr. Maravilla. Pag nagsisinungaling po, laging sasablay sa mga aksyon. Kasi, di ba, magiging very inconsistent sa mga presentation ng defense. So, ito, patunay. Sabi dito, Mr. Duterte has been explained the legal consequences emanating from waiving his right to appear. Nonetheless, he has elected to be represented by his appointed counsel. On February 23, 2026, a document was read to Mr. Duterte, understood, approved, and duly signed. Pinirmahan niya. This document affixed with Mr. Duterte's original signature is attached hereto as Annex A. Baka isipin ng mga DDS na nanonood, mali yung imbento ko. Yan o. Understood, approved, and duly signed. Duterte requests to waive his right to attend the February 27 detention hearing. Prosecution opposes the move. Kinontra pala ng prosecution. Pero tingin ko, tulad ng pag-oppose ng prosecution doon sa personal appearance dito sa pre-trial confirmation hearing, pinagbigyan si Digong. Pinagbigyan. Yung pag-oppose mga kababayan ng prosecution, binaliwala ng ICC judges. So okay lang yan, pero obligasyon kasi ng prosecution na siyempre i-assert din yung right nila. So that is normal na yung prosecution kukontrain siyempre palagi. Gusto nila kasi i-confront itong si Digong. Gigil na gigil talaga itong prosecution. Nakita ninyo doon sa binalatan mga kababayan si Digong. Sa bagay, itong mga kwento na minention doon sa
sa hearing kahapon, narinig na natin yon. And that is exactly, mga kababayan, yung mga statements ni Digong, yung mga pagpabanta niya. So hindi na yun bago. That is just a replay. In fact, talagang replay. Quoted mismo yung mga statements niya, si Attorney Gilbert Andres, during the submission on merits. Kung hindi pa ninyo ito napanood kahapon kasi mahaba. Kahit nga ako po, kasi siyempre may mga ginagawa din tayong iba, hindi ko na kinaya yung pagsubaybay ng hearing. Tapos siguro kayo hindi na din interesado. Mababa yung mga nanonood. So ibig sabihin, gusto ninyo magkwento na lang ako. So sabi dito, the victims pray that this chamber confirm the charges for crimes against humanity, for murder against Mr. Duterte, for the sake of truth, and for the sake of justice for the victims. And so, that the murderous legacy of Mr. Duterte's anti-drug campaign will not find new victims in the future, sabi po ni Attorney Gilbert Andres. So that is the prayer, mga kababayan, ng prosecution. Kaya po, sakit sa ulo talaga ito ni Kaufman. Kasi, ang tanong dito, paano ni Kaufman babalik ta rin? He has to overturn the facts presented. Paano pa sisinungalingan ni Kaufman ang mismong statement na mula sa bibig ni Digong? Pati hindi yung presentation po ng prosecution. Binasa mo na yung narration of facts. Kung ano yung mga nangyari, punto por punto, iprinisend sa judges. Then afterwards, the consequences ng mga pagbabanta ni Digong na kill, immediately prinisend yung mga pangyayari on the ground. Halimbawa, yun sa Tondo. After na magbanta si Digong, ayun, immediately may police operations na nangyari. May clip pa, mga kababayan, matindi yung research ng prosecution. Present yung CCTV footage kung saan pinaghahabol at pinatay yung mga biktima. Then, statements of Digong, mga kababayan, saying na he will be happy to massacre the addicts, suspected drug addicts, and comes now the massacre of one-time, big-time operation nila sa Bulacan. 32 yata yung patay doon. Yung judge po, gumaganon-ganon. Siguro, iniisip ng judge, naka-electan niya yung mga Pilipino ng isang monster. Tapos, alam naman po ni Europe, nagyayabang pa ni Digong na gusto niya yung ginawa ni Hitler. Alam ba ninyo na it is a taboo to mention the atrocities, the massacre na ginawa ni Hitler sa 5 million or 6 million Jews, mga kababayan. It is a taboo sa mga Europeans. Pero si Hitler, ipinagmamalaki ni Digong, ICC prosecution, consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. Ipininisinta ng taga-usig ang ilang bahagi ng umano'y naging kontrobersyal na pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. I-present ko na lang sa inyo po, i-replay. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Oh, tanga. Para matapos na. Tuwang-tuwa pa siya. Kasi maula pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they performed their duties. Ako ang mapakulong sila. Sabihin mo lang, utos ni Mayor yun. So that was Mr. Duterte's message to the military and to the police. Kill, whether or not your target pulls a gun, and I will protect you.
And Your Honours, as we will now hear, during the same speech, in case there was any doubt, Mr. Duterte made it very clear that this promise of protection related not only to lawful killings. For as long as there is that power to pardon sa Konstitusyon, yan ang weapon ko against crime. Magmas Ano gagawin ni Kaufman, mga kababayan, sa ganon na mga pagyayabang ni Digong? sakir kayo ng 100. Di ba? 100 rin kayo. Hindi pardon lahat eh. Restore to full political and civil rights plus a promotion to both. And Your Honours, as was so often the case, Mr. Duterte's message was repeated and amplified in the media, as we see in the next slide, which is tab 88, which reads as follows, quote, Duterte to troops, massacre criminals, I'll promote you. With the byline, in the same speech, Duterte tells soldiers he will never order them to Report do ni Pia anything Raniada po. illegal. And this was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. This was Mr. Duterte, the lawyer, keenly aware of his own legal jeopardy, especially once he was no longer president. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you. And this was Mr. Duterte, the strongman president who orders the murders of drug lords and alleged criminals. And as the charged incidents demonstrate, Mr. Duterte's co-perpetrators, as well as the police on the streets, understood his message to kill loud and clear. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Oh, tangin. Para matapos na. Kasi mawala eh, bro. Muna ang bahala sa inyo. Ano yung magiging defense ni Kaufman? Kaya si Kaufman, magano na lang si Kaufman. Siguro, inisip ni Kaufman, nalangihan niya talaga itong kliyente ko. Napakayabang. Bahala ka sa buhay mo. Basta't bayad ako. Ang importante niya, magbayad ka ng 150 million. Kaya, ang ginagawa nila mga kababayan, ginawa na lang nila na propaganda sa politika. Pinapahid sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung kasalanan nila. Tinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na naging dahilan kung bakit si Digong nandun sa Dahig. Ay, ikong ko muna itong sabi niya. Paulina Masida, lawyer for family of EJK victims. Para tuloy-tuloy na tayo. Sabi niya dito, there is no evidence that Mr. Duterte took any steps to prevent or punish the responsible for the murders. On the contrary, as his numerous public statements made clear, it discounted the legality of police actions, showing no inclination or intent to investigate alleged crimes. Masisisi ninyo yung mga biktima. Kung bakit dinala sa ICC yung kaso, nasabi ng mga senador, Duterte senators, dapat dito na lang daw. Yan sabi ni Robin ni Bongo, may resolution sila. Hindi kasi kayo yung biktima eh. Kalyado kasi kayo ng mga bumiktima. Kasi hindi naman nag-iisa si Digong. Nandyan si Bongo, nandyan si Pato de la Rosa. Ito, sabi dito, no inclination or intent to investigate alleged crimes. Mr. Duterte encouraged the police to carry out his anti-drug campaign and repeatedly stated he would protect them from prosecution. Mismong sinabi, video clips na riniplay mga kababayan doon sa hearing. Ito yung sinasabi kong resolution. Marcoleta sponsors resolution urging that ICC arrest warrants go through Philippine courts. Dapat daw, dumaan mo na sa Philippine courts, mga kababayan. Senator Marcoleta sponsors Senate Minority Resolution urging that ICC warrant go through Philippine courts first. This starts plenary deliberations on the matter.
This proposed resolution number 307, resolution expressing the sense of the Senate to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts. So, obviously, itong resolution na to ay para kay Digong. Sabi pa ng Senate minority, Philippine courts anya can litigate crimes against humanity. Filipinos need not be prosecuted outside the country for crimes against humanity because local courts are capable of such trials. Members of the Senate minority bloc said on Tuesday. The sentiment was made when minority senators presented Senate Resolution 307 or the resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to the surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail legal remedies. Members of the bloc include Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Bato de la Rosa, Bongo, Francis Escudero, Jingo Estrada, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, and Robin Padilla. Yung mga Duterte Senators, wala nang ginawa kundi proteksyonan si Digong. Pero ang nagboto sa kanila, mga mamamayang Pilipino. Ang pinaglilingkuran nila, isang tao, si Digong lang. Yung mga biktima ng AG case, wala silang paki. Yan ang nakakalungkot dito. Wala silang paki. Kung nakita ninyo yung presentation ng prosecution, kung paano parang hayop. May isang victim, buhay pa, itinapon pa palabas ng bintana, buhay pa yung victim. Na parang hayop, basta tinapon lang. Ang sabi ng yung nagpipresent na, yung kaninang napanood ninyo, nakalimutan ang pangalan nun. Narinigan niya ng mga kamag-anak. Yung victim, nagsabi pang, aray! Sa English niya, ouch! Then, hinayaan lang ng mga police to bleed to death. Maubusan ng dugo hanggang sa mamatay. Walang sumaklolo. So ito, in presenting the resolution, Marcoleta reminded that Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity exist, which gives the Philippine primary jurisdiction over the said charges. Our law, Republic Act 9851, acquires primary jurisdiction for crimes against humanity. Preparado po tayo. The last time I checked, the Supreme Court has not made any declaration that it is unwilling or it is incapable or it is unable to hear cases within our country. As a matter of fact, the law is prepared, sabi ni Marcoleta. Prepared ang law, sabi po ninyo. Kaya lang, hindi ready na gawin ng mga complainants mismo. Kasi, trinay na nila nung panahon ni Digong na magreklamo. Hindi man sila inintindi. Masisisi ninyo itong mga kababayan natin kung nagreklamo sa ibang bansa. Ang dapat sisihin po, Senator Marcoleta, kayo, nasa kampo ng mga Duterte. Kasi kung sana, tulad ng sinabi nitong abogado, kung sana na-feel ng mga victims na pwede dito, di sana dito na. Sinong ayaw? Napakahirap na yung mga biktima pupunta pa sa ibang bansa para lang mag-attend sa hearing. Di ba napakahirap yun? Napakagastos. Ginawa nila kahit napakahirap, magastos. Umanap sila ng mga sponsors na tutulong sa kanila para sa pamasahe, accommodation, etc. pagkain. Para lang makamtan nila yung hostisya. Kasi dito, hindi naman magastos sana dito kasi dito lang. Hindi kailangan sumakay aeroplano. Hindi man sila makakakuha ng hostisya dito. Final ito, hindi sa panahon ni President Bongbong, panahon ni Digong mismo. So ang dahilan, sisihin ninyo yung amo ninyo. Bakit? Hinaras kasi ninyong hinaras. Yung mga pulis, hinaharas yung mga victim. Tinakot na tinakot para hindi magreklamo. Hindi nila nakita na makakamit nila yung justisya dito. Humanap sila ng iba. So ang kasalanan po, lahat sa inyo. Naintindihan mo, Marcoleta? Lahat sa inyo. Mula sa kampo ninyo. Tapos magrereklamo kayo ngayon. Mga luko-luko kayo eh. Umabuso kasi kayo ng todo. Ngayon iyak-iyak kayo. O ito, ang iyak-iyak ng mga senador na to. Yan. Sabi ni Bongo, no Filipino should be deprived of liberty without due process of law. Bakit natin hayaan na manghimasok ang foreign tribunal without passing through local courts?
Huwag naman po sana tayong pumayag ng ganon, sabi ni Bongo kahapon. Sabi naman ni Robin Padilla, napakasakit po para sa ating mga Filipino na namnamin na meron tayong mga kababayan na nasa ibang bansa at doon dumadaan sa isang nililitis ng dayuhan. Mga bugok, unahin natin si Bongo. Kung hindi kayo mga bugok, no Filipinos should be deprived of liberty without due process of law. So ngayon, naisip na ninyo yung due process. Unang-una, yung pag-deprive ng due process, ginawa na ninyo mismo sa mga biktima ng EJK. Kayo ang responsible sa pag-deprive ng due process of law sa mga EJK victims kasi patay na sila. Walang due process, sentensyado, kamatayan. Kill, kill, kill. Walang due process yung kill, kill, kill ng amo mo. Whereas, yung amo mo may due process. Ito mismong hearing na ginagawa sa ICC, giving due process sa amo mo na until today, sabi mo, mahal na mahal mo yung amo mo, hindi mo pa nabibisita till today. Mula na makulong si Digong, pumunta ka na doon? Di ba hindi? Kayo ni Bato, never pa kayong pumunta. Kasi, alam mo na nasa lista ka as co-perpetrators. But si Robin, pabalik-balik doon kasi wala man siya sa lista. Pero kayo, nasa lista ni Bato de la Rosa. Sabi ninyo, mahal na mahal ninyo si Tatay Digong. Bakit hindi ninyo puntahan doon? Silipin man lang. Nandun yung mga abogado, sina Panelo. Bakit kayo hindi pumupunta doon para i-support ang binibigay na due process? Bakit? Siga, iyak-iyak ninyo dito. Wala kayong karapatan, Senator Bongo, na magsabi ng due process. Dapat may due process. Wala kayong karapatan kasi yun mismo ang diniprive ninyo sa mga na-AG case. Naintindihan mo na, Bongo? Maya-iya ka naman. Ngayon, bukang bibig ninyo yung due process. Yun mismo ang due process. Ikaw, binibigyan ka ng due process ngayon. Minensyon na yung pangalan mo. Si Bato and the rest of the co-perpetrators. Na-mention na doon sa confirmation hearing. O mag-ready ka na. Kasi sa susunod, ilalabas yung warrant of arrest. Malamang sa malamang, i-deliver ka by Gulfstream. Parihas ni amo mong Digong. Bakit natin hayaan na mangimasok ang foreign tribunal without passing through local court? Bakit hindi? Kayo ang may kasalanan. Nangimasok sila dito, unang-una, hindi man sila mangimasok kung hindi ni-request. Walang reklamo na final sa kanila. May reklamo na final sa kanila, kaya sila nangialam. Kasi yung mga biktima ng AJ case ng administrasyon ninyo, walang due process dito. Walang hustisya. Hindi nakitaan ng hustisya. You see? O ngayon, dito kay Robin Padilla, napakasakit po para sa ating mga Pilipino na namnamin na meron tayong mga kababayan na nasa ibang bansa at doon dumaan sa isang nililitis ng dayuhan. Bugok, buti nga si Digong nililitis, kababayan natin nililitis sa ibang bansa. Yung sariling kababayan mo, in-EJK, walang paglilitis na nangyari dito. So mangiyak-iyak kayo na nililitis si Digong buhay. Pero wala kayong pake sa na-EJK, thousands of deaths. Kasama yung mga bata, pinakabata, 1-year-old, wala kayong nararamdaman na sakit. Hindi ba yun mga Pilipino? Bakit napakasakit sa'yo? Nililitis si Digong buhay. Binibigyan niya ng due process. Yung mga victim, walang paglilitis dito. Pinatay ng kapwa Pilipino, presidente pa, ang nag-utos ng kill. Hindi masakit yun sa'yo. Anong klaseng tao ka? So ang galing ninyong magsalita. Hindi kayo na nahiya. Basta kay Digong, na buhay, binibigyan days in court, nasasaktan pa kayo niyan, ha? Pero wala kayong nararamdaman na sakit sa thousands of Filipinos na na-EJK, including more than 100 children. Alangan man mga adik yun. Wala kayong nararamdaman talaga, no? Ganon kayo kamanhid, kabayan. At mga DDS, ganon kamanhid. Lahat lang kayo Duterte. Kasi nakakulong si Digong. It is an injustice to the former president, nakakulong siya. Anong injustice? Binibigyan siya ng hustisya doon. Dinidinig yung kaso niya. So that, pag napatunayan niya hindi siya nagkasala, makabalik siya dito. Na hindi ninyo ibinigay na due process mismo sa mga biktima. Naintindihan man na ninyo kasi bulag kayo sa katotohanan. Nandun lang kayo
kay Digong, naintindihan ko naman, Robin Padilla, kung bakit ganun ka kaluyal kay Digong kasi nung magkasala ka, pinardon ka, yung nakulong ka. Naintindihan ko naman. Pero sana, maintindihan mo din kung ano yung naging kalagayan ng mga kapwa natin Filipino, biktima ng EJK, kapwa natin Filipino. Ang bumiktima, presidente, mga kasama mo, sila yung bumiktima. Pasalamat tayo na si Digong dinidinig kahit doon sinasabi ninyo, dayuhan, dinidinig. Pero yung mga victims, hindi na madidinig ang kanilang tinig, nakalibing na matagal ng panahon. Lahat na sila kaluluwa, hindi na ninyo pwedeng kausapin. Pero si Digong pwede pa ninyong kausapin. Very unfair ang inyong mga paninindigan. Walang kwenta ang mga pinagsasabi ninyo. Kabayang Robin Padilla, mayaya ka naman, tapos sumusweldo ka, kayong dalawa, kayo lahat ng mga Duterte senators na proud, sumusweldo kayo from the taxes of the Filipino people. Nasaan ang hiya ninyo? And you are just defending one person na lahat sumweldo from the taxes of the Filipino people. Nasaan ang hiya ninyo? Sa bagay, wala na siguro. Kasi kung may hiya ka, mananahimik ka na lang. Wala eh. Daldal pa kayo ng daldal. O ito si Robin Padilla, parinig ko sa inyo. Napakasakit daw. Para sa atin, mga Pilipino, na namnamin natin na meron po tayong mga kababayan Namnamin mong ibang angog bansa mo. at doon dumadaan sa isang paglilitis. Botit nililitis. Ng dayuhan. Napakasakit pong mapanood. Hindi ko nga kayang panoorin na meron isang huwes, merong mga abogadong prosecutor, iba't ibang lahi, na kababayan natin ang nilang bigyan ng paghuhusga. Ang akin pong hiling, Bugok. ako naman ay sangayon, meron tayong mga treaties. Totoo po yan. Bahagi tayo ng pandaibigang komunidad. Ngunit ang pakikipagtulungan sa ibang bansa ay hindi dapat nangangahulugan ng pagsuko ng Sino naman ating nagsabing sariling sinuko? jurisdiction at pagtalikod po sa ating mga korte. Dahil ang mga korte na yan ang simbolo ng ating kalayaan eh. Pinaglaban po yan ng ating mga bayani. At tayo nandito, tayo po'y may Wala na. O, ito si Bongo. Shrine in our fundamental law. Before any Filipino is brought outside our jurisdiction and subjected to foreign processes, there must be first strict compliance with our constitution, our laws, and the fundamental requirement of due May lakas process. kayong loob magsalita ng Bakit ganyan. natin papayagan na manghimasok ang foreign tribunal without passing through local courts? Huwag naman sana po tayong pumayag ng ganon. Co-equal branches nga po ang tawag sa atin dito. Executive, legislative, and judiciary. At posibleng kung sakali Dahilig nila sa drama. ay ang executive ang mag-i-implement. At posibleng sakali, legislative po ang matatamaan. So once and for all, Bakit nung panahon ni Digong, kayo lang yung nasusunod? Pati yung kuwa nga, galit si Digong. Iulog niya daw sa helicopter. Maraming salamat. Bye-bye po. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayusan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.